So, ang topic po natin ngayon is the goodness of God. So, from the word goodness, I have a question. Have you experienced God's goodness in your life? Amen. So, for sure naman na-experience na natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi ngayon pa lang, naginising ka niya, ginising ikaw, ginising niya tayong lahat, nadama na natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So, ano nga ba ibig sabihin ng goodness? Diba sa Tagalog, kabutihan. So, sabi niya dito, according to Google, sabi niya, goodness refer to qualities of character or conduct that entitle the possessor to approval and esteem. In simple words, goodness is the general quality recognized in character or conduct. Si God, character niya, yung goodness. Kumbaga, ang tao, mamaya-maya pabago-bago. Kunwari, ako, uy, libre kita. Tapos mamaya-maya, ay, huwag na pala, akong pera. Di ba, pabago-bago? Pero ang kabutihan ng Diyos, hindi yun nagbabago. Kasi, yun siya eh. Yun si God. And character niya yun. Isa sa mga character niya yun, it is yung goodness. And, again, kahit ano bang pagkakamali yan, hindi natin mababago si God. Okay, so, natanong ko sa inyo na, have you experienced? And sabi nyo, of course, naramdaman naman natin yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay since bata pa tayo. Kasi hanggang ngayon, buhay pa tayo. So, ibig sabihin, may purpose ang Lord kung bakit kayo narito. Amen po ba? Amen. Amen. So, punta tayo sa Psalms 34, verse 8. Sabi niya dyan, taste and see that the Lord is God. Blessed is the one who takes refuge in Him. So, makikita niyo yung mga naka-highlight dyan na red, yung taste and see. So, ibig sabihin lamang yan na yung taste and see, isa yung invitation, kapatid. Invitation to taste and see the goodness of God in your life. And yung refuge dyan, ibig sabihin kasi ng refuge is, it is a safe place. Ngayon, kapag inalaw mo yung sarili mo to accept God, at inalaw mo yung sarili mo na pumunta sa safe place, which is in God's presence, kapatid, ang favor at blessings ay nasa sayo, kapatid. And yung taste and see, paano po ba ma-experience lalo yung goodness ng Lord? Kumbaga, alam natin that God is merciful. Amen po ba? Amen. So, paano mo ma-experience? Of course, you can taste and see the goodness of God kapag unang-una, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. And pangalawa, syempre, if you seek Him wholeheartedly. Ibig sabihin lamang na you read His Word and you obey His words. Hindi kasi nagmamatter din. Yes, it matters yung reading ng Word of God, pero pinaka-importante dyan is yung how you obey His words. Mahirap, pero there is Holy Spirit naman na tutulong sa atin para magawa yung gusto ni Lord sa ating buhay. So, taste and see that the Lord is God. Blessed is the one who takes refuge in Him. Kapatid, kapag nasa presensya ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kahit anong pagkakamali mo, tatanggapin ka ni Lord as long as you repent sa iyong mga kasalanan. Kasi Jesus loves the sinners but not the sin. So, ayun. So, let us go sa ating main points. Number 1 is God's goodness. So, sabi niya dyan, God's goodness remains. So, ibig sabihin ng remains, ibig sabihin yan is, remains means to stay, abide, rest, and be left over. So, alam niyo kapatid, kahit na ang tao iiwanan ka niya, walang permanente dito sa mundo. Pero ang Diyos, hindi ka niya iiwan. Kahit nasa tingin mo, parang ang layo-layo ng Lord sa heart mo, parang, di ko naman ang si Lord. Ala, dami ko nang hindi na ako nakapag-church, hindi na ako nakapag-basa, basta ganyan, maraming ganyan, di ba? Pero actually, God is near. Ang hinihintay niya lang is ikaw na lumapit sa Kanya. God allows everything. God allows pain. God allows everything to happen in our lives. Pero at the end of that, if we trust in Him, I'm sure that God will help you in everything in your life. So, sabi niya dyan, remains means to stay, abide, rest, and be left over. God's goodness is always seen every day.
when you seek Him with all your heart. His goodness remains in times of trouble, loneliness, guilt, shame, doubt, hopelessness, and uncertainties. When God remains, the favor, ito na po yung sinasabi ko kanina, the favor and blessings is in you, kapatid. So, yung goodness ng Lord, it is everyday. Makikita mo yan. Di ba, mamaya, mag-pray ka, Lord, wala na akong pera. Di ba, Lord, paano kaya yung next school year, sino kaya para sa akin? Lahat, ang dami nating inisip. Actually, lahat naman tayo mga tao dito is, ang dami naman nating iba't ibang pinagdadaanan, tama po ba? So, sino po dito yung, before matulog is nagpipray? Amen. So, alam ni Lord lahat ng pangangailangan mo. And, kapatid, He will provide. And, imimit ka niya kung nasaan ka man. Kagaya po nung nasa screen kanina, na sabi niya, makikita natin si Lord in times of trouble. Amen po ba? Naranasan niyo na po ba si Lord nung nasa kalagitnaan ka ng problema mo sa buhay na parang wala nang solusyon, pero at the end, meron pala. Sino po naka-experience na po nun? Amen. So, makikita mo ang kabutihan ng Diyos in times of doubt, hopelessness, and sa mga uncertainties natin sa buhay. So, parang ako po, estudyante, mahihina naman po ako sa pag-memorize ng laws sa amin, yung subject namin, empty laws. Medyo mahina ako doon. Lagi akong nagda-doubt minsan sa sarili ko. Ewan ko ba? Pero, syempre tao lang din po ako, dumadating yung doubt, di ba? So, sabi ko sa Lord, Lord, kaya ko po ba ito? Pero sabi naman ng Holy Spirit, the Holy Spirit pushes me na to trust God alone. Alam mo yung kahit na nasa doubt ka na, pero andun pa rin kasi yung unexplainable peace mo eh. Kahit na nasa sitwasyon ka na ng buhay mo na parang hindi mo kaya, pero yung peace ng Lord ay nasa sayo pa rin. If you abide in His presence pa rin. If you still wholeheartedly seeking Him, kahit na mahirap. So, sabi nga dito, one of the example na kabutihan ng Diyos is that yung sa 1 John 1:9. Sabi niya dyan, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Napakabuti ng Diyos. Kasi kahit na anong pagkakamali man yung or kapalpakan yung nagawa mo sa buhay mo, if you repent to Him, if you confess your sin to Him, automatically, kapatid, na you are forgiven. Kasi, finish na eh. Kumbaga si Lord na, si Jesus na yung nag-finish ng lahat ng kasalanan natin. So, isa yan sa mga kabutihan ng Lord. That's the one example of goodness of God. So, kahit na ano man yung naiisip mo or nararamdaman mo sa sarili mo na parang di naman ako kamahal-mahal, mali, kapatid. Dahil si Jesus, He first loved us. Kaya nga po siya namatay sa krus para hindi tayo mapunta sa impyerno. And He wants a relationship with you. Paano nga ba nagkakaroon ng relationship? Diba syempre pag relationship, ibig sabihin may communication. Ganon din sa Lord. Gusto niya na may communication. Paano communication yan? Of course, by praying and of course, by reading His words. Kasi, kapatid, kapag nagbabasa ka ng salita niya, doon nangungusap si Lord sa'yo. And doon mo malalaman kung ano talaga yung will ni Lord para sa'yo. So, syempre, of course, kabataan, if we put God first in our lives, matik si Lord na hindi ka niya talaga pababayaan. Pagdating sa financial, pagdating sa mga pangarap mo, desires mo, hindi ka niya ipapahama. Yes, darating ka sa testing, pero kasi, at the end of testing kasi, may growth. Kapag walang testing sa isang Kristiyano, ibig sabihin, may mali. Parang PFF na kayo kasi hindi ko yan tinetest PFF ko to. Then, dapat hindi ganun. Kumbaga, you should put God first in your life. Paano? Siyempre, pagkagising mo, isik mo siya agad. You say, thank you Lord for this another life. Kasi, alam nyo, maraming namamatay na hindi nakakakilala sa Lord. And yun yung nakakalungkot. Kasi, if we die without knowing God, then, automatically na yun, pagdating ng judgment day, i-judge tayo ng Lord. So, mga kabataan, kagaya ko din, na sana habang buhay pa tayo, habang may pagkakataon pa, habang humihinga ka ngayon, habang may lakas ka pa, kapatid, seek God
and serve Him. Naniniwala ko, kapatid, na may purpose ang Lord sa buhay mo. And kagaya ko, na short story, tas naman ito. Ako noon is, kumakanta ko sa world. Isa akong palakontesera sa mundo noon. And pagdating ng college, sabi ko, ako na yung nasusunod. Actually, dapat nga nursing eh. Pero hindi nasunod yung nursing. Kasi ang gusto ko is music. Music talaga. Hindi alam ng magulang ko na nag-enroll na ako sa isang music school sa Manila. Naka-ready na yung mga MP3 videos auditions ko. Diba, ang ganda-ganda pa ng vibrato ko. Pero hindi ko rin na-upload. Kasi, nung time na tumawag si Papa, sabi niya, ano nang kukunin mo? Sabi niya sa akin gano'n. Gusto ko mag-music. Ang gusto niya, mag-nursing ako. Pero, naramdaman ko na na-broke ko yung heart niya kasi nga akala niya all this time na mag-nursing ako. And napatanong ako sa Lord. Sabi ko, Lord, pero ito yung gusto ko eh. Di ba pwedeng ito na lang? Kasi gusto kong kumanta, gusto ko sa stage, gusto ko sa bla ganito. Pero, hindi natuloy. Kumbaga, malapit na yung end ng enrollment. Yan. Isang linggo na lang. Di pa ako nakapili ng course ko. Kasi after ko nasabi nun kay Papa na gusto ko mag-music, parang huminto ang lahat. Parang, alam niyo yun, parang yung nararamdaman ko is, dito, wait lang, isipin ko lang. Di ko talaga maisip, wait lang. Gusto ko kasi talaga mag-music. Kasi nga lang, ayaw nga ng magulang ko. Ngayon, frustrated ako. Sabi ko sa Lord, di ko na alam. Di ba, nag-choir naman ako dati. Akala ko yun yung, real serving sa Lord. Pero hindi, kasi wala naman ako alam sa Bible, hindi naman ako babasa, hindi naman ako nag-pray. Pausap lang. Pero sabi ko sa Lord, frustrated ako. Bakit ganon? Minamali nila yung gusto ko. Tapos, isang linggo before the enrollment, nag-enroll ako sa medtech. Kala ko, madali lang. Ay, ito na lang kasi dugo-dugo lang. Tapos, nung pagkapasok ko na, medtech na ako. Akala ko, dugo-dugo lang. Sabi ko sa Lord, bakit may chemistry? Sabi ko gano'n. Kasi hindi maubusan ng chemistry talaga. Imayin na ako doon. Sabi ko sa Lord. Pero, hindi ako pinabayaan ng Lord eh. Kumbaga, alam talaga ni Lord kung ano yung para sa'yo. Ilalabas ka niya sa comfort zone mo talaga. Kasi ayaw ng Lord na dyan ka lang. Kaya, kabataan, ito yung masasabi ko din. Si Lord, ilalabas ka niya sa comfort zone mo. Kahit na ayaw mo, ilalabas ka niya. Kasi gusto niya na mag-grow ka. At gusto niya na maging matured ka. At ang Lord naman kasi hindi ka niya ipapahamakin. Kagaya ngayon, di ba, nung first year ako, sabi ko, parang di ko alam, Lord, parang di ko alam kung makakapasa ako sa anatomy, sabi ko gano'n. Mahina naman talaga ako sa memorization. Tapos, ito, here I am, mag-third year na, pasado sa lahat ng subjects. And I think that kasi, along the way, hindi niya ako hinayaan na bumagsak. And this is my way ng pasasalamat sa Lord. And I think that, syempre, sa lahat ng nararating ko din sa buhay. Kaya kabataan, huwag na huwag yung kalilimutan na kilalanin ang Diyos. Kasi naniniwala ako na siya yung tutulong para maging successful ka sa inyong hinaharap. Ayan. So, second one is, God's goodness is continuous. Ibig sabihin ng continuous, tuloy-tuloy. Hindi mo yan mapapastop. Kasi nga, tuloy-tuloy. So, kahit anong pagkakamali mo ngayon, nagawa mo kahapon, hindi mo may stop yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Sabi niya dyan, God's goodness cannot be stopped by one single mistake you make. God will meet you wherever you are. His arms are continuously wide open to embrace you, for we cannot stop God from doing good, for He is the great I am. Grabe, no? So, saan to makakakita ng Diyos na ganyan, ganyan siya mismong magmahal? Nag-iisa lang, tama po ba? We only have one God. And He
He's a living God. And if you serve Him, kapatid, I believe na ang Diyos, maganda ang plano niya sa buhay mo. And also, I wanted to share na sa kabataan, alam ko na You experience anxiety, diba? You experience, a lot of youth experience depression. Hindi po biro yun. Hindi po biro yun. And a lot of youth also experience na parang humahanap ng satisfaction. And what I can say is that satisfaction only and can be found to God alone. So, sa Lord lang natin mahahanap ang satisfaction. Isa na po ako doon na patunay na hinanap ko sa mga kaibigan ko, hinanap ko sa kung kani-kaninong kaibigan, pero they all left. Pero sino ang nagstay? Si Jesus lang. Pero it's okay. Kasi if you have Jesus, you have everything. Amen po ba? If you have Jesus, you have peace. Kaya, parang masarap sa pakiramdam na if you have God, alam mong paratag ka eh. Kahit na anong problema yung tahaki mo, alam mo kapatid, kahit na ilang pains pa yung daanan mo sa buhay mo, alam mo na may Diyos ka. At alam mo kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung anxiety, yung depression, all of that pain, that is not your real identity. Because your real identity only and can be found to God alone. Kapag alam mo ang identity mo, hindi ka kawawa. Kasi alam mo na yung identity mo ay nasa Diyos. At ang gusto ng Diyos sa'yo ay mapabuti ka, hindi mapasama. So, isa dun sa mga masashare ko is, piliin din natin yung mga nakakasama natin. Kumbaga, kung alam mong parang mapapalayo ka sa Lord, then, pray to them, and also, huwag mong ipapalit si Lord sa temporaryong bagay lang. Huwag mong ipagpapalit si Lord sa makamundong bagay. Kasi, lilipas ang lahat eh. Pero ang salita ng Diyos, hindi yan lilipas. Yung pag-ibig niya, yung goodness niya, hindi yan lilipas, kapatid. If you have faith. Importante kasi na may faith tayo eh. Kahit na anong pinagpipray natin kung wala tayong faith, kung walang actions, paano yung mag-work? Paano natin mapiplease si God? And yun pa, isa pa. Hindi natin kailangan i-please lahat ng tao na nasa paligid natin. Ang dapat na piniplease natin na habang buhay pa tayo ngayon is si God. Kasi siya lang naman, it's either makakasama mo siya or hindi. So, kapatid, I want you to think again twice. If you want to serve God, dapat open-hearted ka. Kasi ganito nga po, yung sabi ko kanina, ilalabas ka niya sa comfort zone mo. Kung nilalabas ka ni Lord sa comfort zone mo, syempre, you will go to the places na parang, Lord, parang di naman ako to eh. Parang, alam niyo yun, tuturuan ka kasi ng Lord na magmahal ng ibang tao, tuturuan ka ni Lord na mag-forgive, tuturuan ka ni Lord na magkaroon ng patience. Kung dati mainitin ang ulo mo, pero nilalabas ka ni Lord sa comfort zone mo, matututo ka eh. Magkakaroon ka nun, mag-prepare ka ng fruits ng Holy Spirit. And of course, again nga, we cannot stop God from loving us. Hindi natin pwedeng sabihin na, Lord, kasalanan ako eh. Hindi ba kayo nagsasawa sa akin? Kasi ako rin gusto, nasabi ko din, Lord, hindi ko ba nagsasawa sa akin? Lagi na lang kitang nafe-fail, lagi na lang kitang nasasaktan. Pero alam niyo sabi ng Lord, in my spirit, kapag quiet time ko, I love you. I love you still. Wala akong makahanap na ganung Diyos. He will love you kahit ano ka pa. Amen po ba? So, sabi niya dyan, again, God's goodness is continuous. Sabi nga dito, di ba? In Exodus 3:14, God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. So, again, God is God. Kaya ano pang gawin natin? God is God. His love and His goodness will never
and can never be changed. Ayan po ba? So, ito, testimony na. Ayan. So, ayun nga po, magto-third year na po ako. And share ko lang po, yung nangyari sa akin before mag-examination. Ayan. So, again nga, finals na. 1 week before the finals, ang daming ganap sa buhay ko. Kumbaga, alam niyo, lahat tayo may personal battles. Tama po ba? Lahat tayo may gustong ipanalo sa buhay. Tama po ba? So, alam niyo kabataan, doon ko na-realize kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi, nung time na yun before the finals, napanghihinaan ako ng loob. Kasi nga, feeling ko, parang hindi ko kaya yung finals kasi sobrang daming re-reviewin. Grabe, as in, pagod na ako. Pero alam niyo yung one thing in my heart, in my spirit, mayroong peace eh. Alam niyo ba, nung nagre-review ako, umiyak na ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, pagod na ako. Pero nandun ako sa kama ko, pagod na ako, Lord, isang, alam niyo, re-review kong PPT, ang dami, as in, ang dami. Alam niyo, ginawa ko, inano ko lang, parang, alam niyo, pasadahan na review. Kasi parang, hindi ko na kaya, sabi ko sa Lord. Pero alam niyo lagi, yung linggo na yon, 1 week na yon, ang nasa heart ko lang, ang nasa spirit ko lang na lagi kong naririnig is that, trust me, trust me, trust me, trust me. And isa pa, nung quiet time ko, sabi ko sa Lord, Lord, ikaw na bahala. Ikaw na bahala sa examinations ko, sabi ko sa Lord. And basta tiniwala ko lang. Alam niyo kung paano pa rin ako mag-review? Ganun pa rin, parang pasadahan lang. Parang ganun. Pero, sabi ko sa Lord, Lord, basta, sinusubo ko na sa'yo ito habang umiiyak ako. And alas 3 na, di pa ako natutulog. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Binuksan ko yung bintana ko, tapos nakatingin ako sa langit. Parang I'm having a conversation with God. Sabi ko sa Lord, Lord, tinanong ko na si Lord, kaya po ba? Sabi ko gano'n ulit. Tapos, sabi na naman sa akin ng Lord, in my spirit is that, trust me, you are fast. Sabi ng Lord. And then, nandun ako sa examination. Sabi ko sa Lord, ito na yan, sabi ko. Ito yung biochemistry na. Yan na, sabi ko, namamapikit ako kasi ang dami. Pero, nung ina-answeran ko yun, parang ang dali lang. Parang ang dali lang niya. Tapos, alam mo yung tuloy-tuloy lang, yung wisdom ng Lord na binibigay niya sa akin. And doon pa sa isa, yung sa sinasabi kong medtech law. Eh, yan na naman, ang dami-dami niyang dates. Pero nung sinasagutan ko siya, parang ang dali. Alam niyo, nakumas kasi ako nun eh, pero lumuluhan na ako sa loob doon. Kasi, wow, grabe. Kahit ano pa yung pagkukulang ko sa isang linggo na yun sa Lord, yung goodness niya hindi nabawasan. Ni isa, hindi nabawasan. And as I answered all the subjects, ayan na, pinakahuling subject na, yung human histology. Ang dami na naman nun. Pero, talaga, every time na sinasagutan ko yun, alam ko. Pero sabi ko, naalala yung sinabi ko kanina, di ba pasa-pasada lang yung pagre-review ko? Kasi nga, sinuko ko na sa Lord eh. So, bahala na Lord, ikaw yung bahala. Pero naririnig ko talaga, trust me, trust me, trust me. And then yun na, after ko masagutan lahat ng exams, there is peace. Sabi ng Lord, anak, tapos na, trust me. Sabi ko sa Lord, wow, kahit ano pang pagkukulang ko, Lord, ang dami kong pagkukulang. Minsan nga, hindi na ako nakapagbasa, Lord, di ba? Kasi nga dahil sa review. Pero still, I'm having a conversation with God through praying. And hindi ko inaakala, nung makita ko yung result, asabon. Sabi ko sa Lord, grabe ka, Lord! Walang imposible sa Diyos, kapatid. Lahat, kung ano man ang pagdadaanan mo, kung alam mong may Lord ka, at kung alam mo kung gaano katindi yung faith mo, papasa ka. Kahit anong testing ng buhay mo, papasa ka. Kahit ano bang anxiety ma-feel mo, if you have God, if you have faith, wala yan. Kasi mas malaki si Lord. Sa anxieties natin, uncertainties natin, mas malaki si Lord dyan. Mathematic si Lord. Subok na si Lord talaga. And grabe, sabi ko sa Lord, napatil down ako nung nakita
nakita ko yung result. Kasi hindi naman ako nagkahangad na sobrang taas eh. Pero ang binigay niya, higit pa doon. Sabi ko sa Lord, wow, sabi ko, di ka nga nagkamali. And ngayon, masasabi kong nasa out na ako sa comfort zone ko. Hindi na ako yung dati na parang takot mag-try. Sa tuwing naaalala ko talaga yun, grabe, sabi ko. May share ko to sa mga kabataan, katulad nyo na nandito ngayon. I encourage you na, seek God. Seek God in everything you will do. Kasi siya lang kasi yung magbibigay ng lakas eh. Yung lakas na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung peace na hindi kayang ibigay ng mundo. Yung paano mo labanan yung battles mo. Kapag nasa presensya ka ng Diyos, kapatid, malalagpasan at malalagpasan mo yan. Hallelujah. God loves you. God loves us. Kaya kapatid, kahit ilang beses kang madama, ilang beses ka man mag-doubt, the altar of God is open. Kaya kapatid, it's time. And this is an invitation right now for you to come in His presence. Conclusion. So, God is unchanging, and His goodness towards us remain steadfast, regardless of how we commit mistakes or run away from Him. His goodness consistently pursues us. Now is the time to accept God's invitation for you to experience His goodness. God is good, and His goodness is eternal. Kapatid, pwede po ba tumayo tayo lahat? Ang pag-uusapan po natin ngayon is the love of God, love without limits. Ano po, naranasan niyo na ba yung the so-called love without limits? O naranasan niyo na ba na magbigay ng love without limits sa minamahal niyo? O naranasan niyo na ba na makatanggap ng love without limits sa mga taong minamahal niyo? Pero bago ang lahat, ano nga ba ang ibig sabihin ng love without limits? Love without limits, ibig sabihin walang kondisyon. Ano pa? Para sa inyo, ano ang love without limits? Walang hangganan at walang inaasahan. So, yung walang kondisyon, ang ibig sabihin, hindi ito nakadepende sa kung ano ang gagawin o hindi gagawin ng taong mahal mo. Tama? Ang walang kondisyon, nakadepende kung paano mo siya bigyan ng pagmamahal mo. Kasi, once na nag-expect ka sa kanya, once na inasahan mo na meron siyang ibibigay kapalit sa'yo, hindi na yun walang kondisyon. Ibig sabihin, may kondisyon na, amen? Hindi na babawasan, hindi nawawala, kahit na magkamali siya, kasi nga, yung pagmamahal mo, walang kondisyon. Wow! Kilig yun. So, pangalawa is walang hangganan. Walang hangganan means hindi limitado ng panahon o distansya. Di ba nga, karamihan, narinig nyo na ba yung mga mag-boyfriend, girlfriends na LDR? Di ba? Ang mga naririnig ko minsan na madalas naghihiwalay kasi nga, limitado ng distansya. Pero meron din naman yung kahit malayo, matibay pa rin yung relasyon. Amen? Amen? So walang inaasahan, hindi naghahanap ng kapalit o gantimpala, purong pagbibigay at pagmamahal lamang. Ganito ba yung mga jowa at asawa niya sa inyo? Yung tatlong criteria yan, meron ba? Meron ba? Naranasan nyo na ba? Ay, pag wala, mag-isip-isip na kayo. Baka kailangan nyo na ng bagong pagmamahal. Umiwas yung mga natatamaan. Amen? Ay? So, my main verse for today is John chapter 15, verse 13. Basahin ko po. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Isa pa.
There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Isa pa, para magsingkin sa ating lahat. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Tanungin ko kayo, hindi na lang sa boyfriend nyo o girlfriend nyo, tanungin ko kayo, kaya nyo bang ialay yung buhay nyo para sa kaibigan nyo? Taas kamay ng kaya niya. Hindi, di ba? Bintok tayo. Bintok talaga. Kunwari, nasa death and life, life and death situation yung kaibigan mo, tapos kailangan niya, for him or for her to live, ay mamatay ka. Kaya mo ba yun? Kaya niyo ba yun? Siyempre hindi. Di ba? Kahit ako. Diba? Ba't ko ibibigay yung buhay ko? Namatay na si Jesus para sa akin, tapos sacrifice ko sa'yo. Oh, gawin. Gugustuhin mo bang mamatay para sa kanya? Baka sabihin mo pa, no way. Di ba? Pero gusto ko pong ipamalita sa inyo na may namatay sa krus para sa atin. Kilala niyo ba yun? Kilala niyo ba siya? Amen! That is Jesus. Jesus died on the cross for you and me and the entire human race. Amen? Ang sabi, there is no greater love than to lay down one's life. Wala nang higit pa sa pag-ibig na ito ng Panginoon. Amen? Hindi kayang higitan ng kahit ano pa yan. Diba? Kahit nga mag-effort ka, ibilihan mo yung boyfriend mo, girlfriend mo ng chocolate, flowers, diba? Bisitahin mo siya dun sa ibang bansa, tapos uwi ka lang din dun sa, diba? Wala, kahit mag-invest ka, i-invest mo lahat sa kanya, walang assurance. Kasi nga, pag ang tao may limitasyon, sa Diyos lang ang tanging walang limitasyon. Hallelujah. No man can carry his love for his friend further than this. For when he gives up his life, he gives up all that he has. When Jesus decided to die on that cross, he has decided to leave everything. Akalain mo yun, di ba? Sino ba ako para mamatay si Jesus? Sino ba ako para pag-alayan niya ng buhay? Sa dami ng kasalanan ko, araw-araw, even up to this moment, nagkakasala ako. Pero He still chose to die for me. Kasi special ako, special kayo sa paningin ng Panginoon. Tingin mo ba karapat-dapat ka para iyalay niya sa buhay niya? Hindi. Pero sa tingin niya, oo. Ang sabi sa Romans 5:18, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Hindi sinabi dyan, in-offer ni Jesus yung buhay niya nung perfect na tayo. Nung okay na tayo. Diba? Kasi never mangyayari yun. Hindi tayo magiging perfect. Pero perfect tayo sa paningin ng Panginoon. Amen. Amen? Huwag kang mag-focus sa kung anong tingin mo sa sarili mo. Mag-focus ka kung ano ang tingin sa iyo ng Panginoon. Amen? Let that sink in. Huwag kang mag-focus sa kung anong tingin mo sa sarili mo, sa kung anong tingin sa iyo ng ibang tao. Mag-focus ka sa kung ano ang tingin sa iyo ng Panginoon. Amen? You don't have to be perfect bago ka lumapit sa Panginoon. You don't need to be ready. Minsan kasi gagawa pa tayo ng excuse. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi mo na ako lalapit kasi hindi pa ako ready. Lord, I'm not holy enough yet. Saka na lang po pag ready na ako. Lord, saka na lang po pag naayos ko na yung sarili ko. Lord, wait! Let me fix myself first. Grabe! Grabe yun! But let me tell you, you can't fix yourself. Let Jesus fix you. Amen? You can't fix yourself unless you let Jesus fix you. Amen. Hallelujah. Narinig niyo na ba yung the burning house analogy? Kwento ko sa inyo. The burning house analogy. Imagine, nasa bahay ka. Tapos, natutulog ka. Sarap ng tulog mo. Tapos, may sumigaw na, may sunog! May sunog! Tapos sasabihin mo, teka lang, natutulog pa ako mamaya na. Comfortable pa akong natutulog. Mamaya na lang ako lalabas. Sounds crazy, right? Diba? Kahit kayo nabinduhan, diba? Pero na-realize niyo ba na ganyan din tayo pag tinatawag tayo ng Panginoon? Amen?
Sasabihin natin, because the fire won't wait. The fire won't wait. The fire will spread the house. So, kailan ka lalabas? Hindi ka na makakalabas pag tinupo ka na ng apoy. Amen? That's exactly what people do when they say, I'll follow Jesus later. I still want to enjoy my life. Amen? I-enjoyin mo ba yung buhay mo ngayon? Pero, hindi ka sigurado kung saan ka mapupunta. Ganun tayo minsan without realizing that the fire of sin is already spreading and the time is running out. Kumbaga, saka na lang ako maglilingkod, Panginoon, saka ko na lang i-appreciate yung pagmamahal mo sa akin kasi mahaba pa naman yung oras. Pero yung apoy ng kasalanan ay nag-spread na sa atin. It will harden our hearts until hindi na natin kayang lumapit sa Panginoon. So, while the Lord is asking you right now, while the Lord is calling you right now, just come to Him. Let Him fix you. Let Him express His love for you. Actually, He has already expressed His love noon pa. Nung namatay siya sa krus, tayo lang yung hindi maka-appreciate. Why don't we open our hearts right now and let God talk to you right now? Just focus on Him. Focus on His Word. He will speak to you. I know that He is speaking to you right now. Amen? Amen. So, sa parable of the lost son, sa prodigal son, alam ko ilang beses nyo na ito narinig. Familiar na kayo dito. So, Luke chapter 15, verse 11 to 24. Basahin ko lang po. To illustrate the point further, Jesus told them this story. A man had 2 sons. 12. The younger son told his father, I want my share of your estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Hindi na nag-question yung tatay niya kung bakit niya gusto na kunin yung mana niya. Nag-decide na lang din yung papa niya na ibigay yung mana niya. 13. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land. And there he wasted all his money in wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land and he began to starve. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Diba? Grabe to. He persuaded a local farmer to hire him, and the man sent him into his fields to feed the pigs. Diba? From a wealthy man, naging tagapakain na lang siya ng baboy. Diba? From being served to being a servant. Amen? So let us, kumbaga, always remember that there will always be a consequence to every decision that we make. Amen? Our decision today will determine our tomorrow, so choose what is pleasing to the Lord. Share ko lang, konti lang. Kasi, the Lord will always tell na it's okay sa atin, sa mga decision making natin. For example, ako kasi, nung mga nakaraang araw, sabi ko sa Lord, I sense in my spirit that I need to fast. Pero, okay naman yung prayer ko, okay din yung Bible reading ko. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan ko po bang mag-fasting? Sabi ko, kailangan ko po bang gawin? Sabi ko, tapos, kasi I know na sasabihin niya okay lang. He will say okay. Pero, I know in my heart, yung okay na yon, doon sa dalawang yon, kung anong makakapag-please sa Lord. Kahit okay yung prayer ko, kahit okay yung Bible, reading of the Bible ko, mas mapiplease si Lord kung magpa-fast ako. Kasi nga, syempre, mas mabibuild yung intimate relationship na meron ako sa Kanya. Amen? So when I chose to fast, after that very day, natanggap ko yung hinihingi kong prayer. Natanggap ko yung answered prayer. Hindi ko pa siya masishare ngayon, pero sinasabi ko natanggap ko yung prayer ko. Hindi ko sinasabi kailangan yung mag-fast para matanggap niyo yung prayer na hinihingi niyo or yung hinihingi niyo sa Panginoon. But what I'm saying is, the Lord is okay with whatever you do, whatever you decide. But He is more okay
pag pinili natin kung ano yung makakapag-please sa Kanya. Amen? Yung blessing na mapupunta sa atin, laging nakadepende sa obedience natin. Amen? Hallelujah. So, basahin ko ulit. The young man became so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Siguro sa paningin niya, yung feeds mukhang lechong baboy na, o lechong manok, o liyan mo na. Kasi sobrang gutom niya eh, pero wala pa rin nagbigay sa kanya ng pagkain. 17, when he finally came to his senses, he said to himself, at home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. 18, I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Please take me on as a hired servant. Ganito tayo actually. Di ba? Pag nagkakasala tayo sa Panginoon, di ba, sasabihin natin, yung tingin natin sa sarili natin parang hindi karapat-dapat na, tapos sasabihin natin, Lord, nahihiya na akong lumapit sa'yo kasi dami ko ng kasalanan. 20, so he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you. I am no longer worthy of being called your son. But his father said to the servants, Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he is found. So the party began. Amen! Amen, grabe. Siguro natatakot kang lumapit o bumalik sa Panginoon kasi nasaktan mo siya. O nakagawa ka ng kasalanan. Pero tandaan mo, even when people hurt Him, He still chose to die on the cross for you. Actually, itong turo na to is relatable talaga sa atin. It is us. Hindi lang yung bunsong anak. It is us. His love is bigger than anything in this world. Tulad ng anak, we might say na baka hindi na tayo tanggapin o kaya hindi na tayo welcome. But just come back to the Lord. Alam niyo ba kung ano maganda sa Panginoon? Pag bumalik ka sa Kanya, hindi ka niya itataboy. Amen. Hindi niya sasabihin na, kinuha mo na nga yung mana mo, ba't ka pababalik? Wala ka ng lugar dito. Hindi yun gagawin ng Panginoon. Bagkus, He will rejoice and celebrate. Amen? Amen. Hallelujah. Tulad ng ama, di ba? Nakuha na lahat ng part ng anak niya. Lahat na ng share ng anak niya, nakuha niya na. Pero binigyan niya pa ng finest robe. Hindi lang fine robe. Pinaka pa, pinaka. Grabe, grabe yung love. It is truly love without limits. Amen. Hallelujah. So my first point is, love without limits is unconditional acceptance and forgiveness. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. Grabe, siguro yung tatay, nakasandal siya doon sa pinto. Tinitignan, iniintay niya yung pagbabalik ng anak niya. Tapos malayo pa lang yung anak na, nakita niya, tumakbo na siya. Hinag niya, kinis niya. Grabe, saan kayo makakakita ng tatay na gano'n? Sige nga, kahit mag-search kayo sa Google, kahit mag-add to cart kayo sa Shopee, kung may ma-add to cart kayo, wala. Nag-iisa ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Si Lord, i-welcome ka niya with open arms despite sa ginawa mo, sa ginawa ko na kasalanan. Walang malaki o maliit sa Panginoon na kasalanan. As long as you repent, as long as you come to Him, He will accept you. Amen? Amen. Hallelujah. Jesus wouldn't even demand an explanation. Diba? Tulad ng sabi ko kanina, diba? Nung sa verse 12, hindi niya tinanong kung bakit kinuha ng anak yung mana niya. Siguro, out of greedy or out of foolishness or gusto niyang i-enjoy yung sarili niya. But, hindi nagtanong ng explanation yung tatay. Kasi his love is unconditional.
Muli kapatid, mahal ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon, at patatawarin ka niya. Amen. Just come to Him. Just come back to Him. Number 2, love without limits is an agape love. Merong levels of love. Alam niyo ba yun? Yung eros, philia, ganon, agape. Pero let us focus sa philia muna. Yung philia is affectionate love, brotherly love, ibig sabihin casual love. Kumbaga, sasabihin mo, I love you for as long as may nakukuha ako sa'yo. I love you as long as I get something from you. But the moment that I don't get something from you, sorry, I need to find another love. Ganon ba? Ganon yung philia. Casual love lang. Kumbaga, mababaw na love. And here is the agape love. Agape love, also known as selfless love, considered a type of everlasting love in which you care for another person without the expectation or reciprocation. Tulad ng sinabi ko kanina, walang inaasahan. Walang inaasahan. Hindi siya nag-expect in return, bigay lang ng bigay. Diba? Even sa Bible, diba? Sabi, it is better to give than to receive. Amen? Agape love is the love that God has given to us and we supposed to give to Him also. But we fail because nasaktan natin siya. Amen? Agape love is so deep. Truly. Habang sinesearch ko kung anong meaning ng love, totoo nga, na-feel ko ang Panginoon in terms of agape love. Akalain mo yun, ang binibigay sa akin ng Panginoon agape love, pero ang binibigay ko sa Kanya philia love. So, agape love is shown when the Father endures rejection. when the father endures rejection. Sa verse 12, the younger son told his father, I want my share of your estate now, before you die. Before you die. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Ginant nung ama yung demand nung anak, knowing na insult yun sa kanya. Di ba makukuha mo lang yung mana niya? Mana mo, once na wala na yung mga magulang mo dito sa mundo. Di ba? Mababasa mo lang yung last will and testament nila pag wala na sila. Pero dito, buhay pa yung tatay niya, dinemand niya na, it is an insult to the father. Amen? It is an insult. Pero, binigay pa rin ng tatay niya. That is when the father endures rejection. Tayo to when we reject the love of God by going our own way. Ang gusto ng Panginoon yung best palagi para sa atin, pero pinipili natin yung better lang. Palagi, ang gusto ng Panginoon sa atin is yung best. Ayaw niya yung, alam mo yun, yung kaputyo-putyo lang yung nararanasan mong pagmamahal niya. Do you get my point? Grabe yung love ng Panginoon sa atin, and I hope na maranasan niyo ito. Hayaan niyo na iparanas ng Panginoon to sa inyo. Number 2, agape love is accepting repentance. So he returned home to his father, and while he was still a long way off, his father saw him coming, filled with love and compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. This is a picture of God's agape love. Accepting us when we repent. Muli, accepting us when we repent. So, kailangan pa rin ng mag-move tayo. Kailangan pa rin ng action natin. We need to repent for us para sa Panginoon na i-accept tayo. Amen. Paano ka i-accept ng tao, di ba? Kung hindi ka man lang kumbaga nag-sorry sa Kanya. Amen? Kailangan pa rin na hindi lang tayo
you know, love is not something that we talk about. Love is something that we do. Amen? Love is not a noun. Love is a verb. And wala nang nakahihigit pa sa ginawa ni Jesus. Just look at the cross. Crown of thorns. Actually, kahit na isa lang ang maniwala sa Panginoon, He will still die for that one person. Amen. Amen? Grabe yung pag-ibig ng Panginoon. Naalala ko yung verse ng He left the 99 for that one. Diba? Parang hindi mo siya marirealize. Parang hindi naman makatotohanan na bakit mo iiwanan yung 99 para sa isa? Until you realize that that one person is you. Until you realize na ikaw yung nawawala. Until you realize na Jesus did that for you. Hallelujah. Kahit gaano pa kalaki ang nagawa mong kasalanan, tatanggapin ka niya. God is waiting for you. Palagi. Hindi lang ngayon. Araw-araw. Araw-araw, pinipilit niya, inaabot niya yung kamay niya para maranasan natin yung grasya niya, yung mercy niya. And I pray na don't let your heart na mag-harden. Just let it open for the Lord. Number 3, full of mercy. Agape love is full of mercy. But his father said to the servants, "Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet. And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast." The father gives more than what the son deserves. Tingin nyo, deserve ng anak na mabigyan ng pinakamagandang damit. Tingin nyo, deserve na yung magpa-celebrate yung mag-party yung tatay para sa kanya? Yes. Why yes? Not because of what he did, but because he is his child. Amen? Maraming damit at celebration. And this reflects God's merciful love. Binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon na hindi natin deserve. Kung minsan nga, hindi natin pinaghihirapan. It is truly about His mercy and grace. It is given freely, not because of our doing, but because of our being. Amen? Kasi sa totoo lang, pwede naman niyang hindi tanggapin yung anak niya, di ba? Pwede naman na, ba't ka pa babalik? Nasa iyo na lahat ng share mo, di ba? Nasa iyo na lahat ng mana, kinuha mo na. Ba't ka pa babalik? Pwede naman yung ganun, di ba? Na hindi na siya tanggapin. Pero, the Father welcomed him with arms wide open. Ganun ang Panginoon sa atin. Hayaan mo lang. Imagine, na ikaw yung anak. Ikaw yung nawalang anak. Actually, pinili niya yun, di ba? Pinili niya yung daan na yun. Grabe. Imagine na ikaw yun. And the Lord is embracing you right now. The Lord is hugging you right now. The Lord is kissing you right now. Grabe yung comfort na mabibigay sa'yo nun. Amen? Hallelujah. Sabi niya nga, i-hire na lang siya as a servant. Di ba? I-hire siya as a servant, pero kabaliktaran ang ginawa ng ama. Bagos, handa pa siya at nagpa-party pa. Hallelujah. Hindi hahayaan ni Lord. Eto, isa pa. Alam niyo, pababayaan ka ni Lord sa desisyon mo. Hahayaan ka niya, pero hindi ka niya hahayaan na mahulog. Amen? Pababayaan ka niya na dumire-diretso, pero hindi ka niya hahayaan na mahulog. Bakit? Hindi nangiiwan sa ere si Jesus. Amen? Hindi ka iiwanan ni Jesus sa ere. God will never do that because He loves you. Hallelujah. So, conclusion. No matter how far we stray from our Heavenly Father,
with arms wide open. He will accept us the moment we decided to turn back to Him. He is waiting. Come home to where you belong. Alam niyo na ba kung saan kayo belong ngayon? Do you want to come home to Jesus? Amen. Hallelujah. No matter how far we stray from our Heavenly Father, hindi yan masusukat. Kahit gumamit ka pa ng measuring tape, hindi yan kayang sukatin. Hindi mo kayang masukat ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. It is deeper than the ocean. Amen. Hallelujah. Just come. Just come to Him. Come with your pain. Come with your questions. Come with your sin. And let Him restore you. Let Him fix you. Infinite power of God. Narinig nyo na ba yung infinite? Narinig nyo na po ba? Infinity. So, pag naririnig natin yung infinity, ano yung nagsisingin sa utak natin? Walang katapusan. Di ba yung infinite, kumbaga, di ba pare-pareho naman tayo ng pinag-aralan? Pag sinabing infinite, walang katapusan, walang dulo. Kumbaga, diretsyo lang siyang umiikot. Di ba? Tapos sabi sa Job, yung context ng Job is, no greater than Him. And His power is unlimited. So yung unlimited din ba nauubos? Hindi, di ba? Ang tao limited, pero ang Diyos unlimited. Amen po ba? Di ba sa Genesis, sabi niya, let there be light. So nagkaroon ba ng light nung sinabi ng Lord ng let there be light? Meron pa sa atin makakapagsabi na, let there be light, iilaw ba? Si Lord hindi siya gumamit ng fluorescent, hindi siya gumamit ng power, hindi siya gumamit ng kuryente, kundi tanging yung pagkuman lang ng Lord ng let there be light, nagkailaw. Amen po ba? So meron din sa Matthew yung bumabagyo. Sabi ng Lord, Shalom. Nag-stop ba yung bagyo? Amen. So tayo, pag sinabi pa natin na huwag na tayong lalayo, hindi na sa ulan kasi hindi natin talaga kaya. Pag sinabi mo ba yung faucet na stop, mag-i-stop ba? Hindi, unless na mawala yung tubig. So ganon, limited ang tao pero ang Lord unlimited. Amen po ba? Amen. So, ano ba yung, meron din akong tanong, what is miracle? Pag naririnig natin yung miracle, yung miracle ba usual na nangyayari? Yung miracle ba araw-araw na nangyayari? Hindi, di ba? Kasi pag yung miracle araw-araw nangyayari, masasanay na tayo doon sa miracle at hindi na siya matatawag na miracle. Kasi sabi, ang miracle is extraordinary, unusual. Hindi siya yung tipong araw-araw na nangyayari sa buhay mo. Di ba? Tapos, when there is miracle in the power of God. Tapos, di ba, pag yung miracle, minsan akala natin yung miracle, ganyan lang na, miracle na gumaling siya, ganon, di ba? Pero tignan natin, sa 1 Corinthians chapter 1, verse 28, sabi niya dito, pwede po kayo mag-open ng Bible niyo, sabay kayo sa akin. He chose what the world looks down on, and despises and thinks is nothing, in order to destroy what the world thinks is important. So sabi niya dito, dito sa mundo, ang tingin ng mundo sa'yo, marumi. Ang tingin ng mundo sa'yo, minamalit ka. Di ba? There are sometimes sa ating buhay na minamalit tayo ng iba. Di ba? Darating sa punto na, ay yan, hindi yan makakatapos. Ay yan, ganyan lang yan. Pero let's be careful. Kasi baka yung iniisip natin na tingin ka sa katabi mo. Baka yung katabi mo na iniisip na natin, pwedeng gamitin yan ng Lord para makakilala yung pamilya niya. Pwedeng gamitin ng Lord para i-share yung salvation sa labas. Pwedeng gamitin ng Lord to extend His kingdom, to reach more souls. Amen po ba? So huwag nating mangalitin. Kasi God can do an extraordinary things sa mga bagay na ordinaryo. For example, di ba si David, kasama yung ordinaryo
ordinaryong tirador para pabagsakin si Goliath, di ba? Naalala niyo din yung bata na ginamit ng Lord. Yung bata na ordinaryong bata. Tapos yung 5 breads ginamit ng Lord to feed 5,000 people. Tapos, di ba, yung ordinaryong krus na ginamit para i-crucify si Lord. Di ba? Yung dahil doon sa krus, dahil doon sa buhay ni Lord, naligtas ka, di ba? Amen po ba? Amen. So, wag nating yan lang, wag nating ilalang yung mga bagay na hindi naman nakikita ng Lord na yun lang. Kasi your identity in this world is iba sa identity na nakikita ng Lord sa'yo. Amen po ba? Tapos in the miracles, there is healing. So, punta po tayo sa Psalms chapter 103 verse 3. Sabi nga dito, He forgives all my sins and He heals all my diseases. May tanong ako, yung all ba lahat? Yung all po ba lahat? Yung all ba may exemption? Wala, di ba? Di ba pare-pareho naman tayo yung all lahat? Pag sinabing all lahat tayo dito, walang exempted. So wag tayong magtataw na minsan na, ay baka malaki yung problema ko. Ay baka malaki yung kasalanan ko. Ay baka sobrang laki yung sakit ko para hindi mapagaling ng Lord. Di ba minsan dumadating tayo sa point na, ay sobrang dumi ko. Tsaka na lang ako lalapit sa Lord pag nabawasan na yung dumi ko, pag medyo nalinis na ako. Di ba dumadating tayo sa point na gano'n? Pero ang Lord, kahit anong sakit, maliit man o malaki, kaya niyang pagalingin. Amen po ba? So, mag-move po tayo sa 8, chapter 43. Among them was a woman who had suffered from severe bleeding for 12 years. She had spent all she had on doctors, but no one had been able to cure her. She came up in the crowd behind Jesus and touched the edge of his cloak. And her bleeding stopped at once. Jesus asked, "Who touched me?" So dito, merong isang babae na 12 years nang dinudugo. Siguro mayaman to kasi nagpa-doktor siya. Pero lahat ng yaman niya nawala. Pero yung sakit niya mas nag-worse. Di ba minsan tayo din, dumadating sa point na nagpapadoktor tayo, okay lang magpadoktor. Kasi ginagamit ng Lord ang doktor para maging way ng paggaling mo. Kaso minsan kasi nagiging dependent tayo sa doktor na magpapadoktor ako kasi siya lang yung kayang makapagpagaling sa akin. Minsan, di ba, ginagamit ng Lord yung doktor pero hindi yung doktor ang magpapagaling sa'yo. Yung doktor ang magiging daan para gumaling ka kasi yung kagalingan nanggagaling sa Lord. Di ba? Amen po ba? Amen. Tapos dito, yung babaeng 12 years nang dinudugo is nameless siya. Wala siyang pangalan. Sinabi lang babaeng dinudugo. Kasi maaaring hindi tayo dinudugo ng 12 years, pero baka yung suffering nararamdaman natin. Maaaring hindi tayo nagsasuffer ng 12 years, pero baka sa suffering na yun, hindi siya 12 years, pero nakakaramdam tayo ng suffering. Suffering sa finances, suffering sa health, suffering sa emotions, suffering sa spiritual. Di ba minsan, akala natin yung suffering sa finances lang. Akala natin minsan yung suffering pag malala na yung sakit. Di ba? Minsan napapansin niyo ba na humihingi lang tayo sa Lord ng miracles kapag cancer na yung sakit, pag uncurable. Di ba darating yung point na sasabihin ng doktor, ay ito na lang yung itatagal mo sa mundo. At tapos, pag sinabi ng doktor yon, ang nangyayari, ang last na tinatakbuhan natin is si Lord. Nagiging last choice natin si Lord na dapat unang-una siya yung tinakbuhan natin. Di ba? Amen po ba? Amen. Kasi minsan dumadating tayo na may pera kasi ako, may doktor naman kasi. Di ba? Pero yung laki ng sakit, kayang pagalingin ng Lord. Kasi sabi niya nga sa Psalms, all diseases kayang pagalingin ng Lord. Di ba? Dumarating din sa time na ihingi lang tayo sa Lord mag-aas lang tayo sa Lord ng healing kapag sobra na. Pero paano yung mga ubo? Paano yung mga sipon? Nagpipray ba tayo sa Lord na, Lord, heal me, Panginoon. Lord, tanggalin mo yung ubo, tanggalin mo yung sipon. Dumarating ba tayo doon? Dumarating tayo sa point na nagiging last choice natin yung Lord. Di ba?
Tapos, ito, minsan yung issue mo, di ba may issue yung babae, 12 years siyang tinutubo. Minsan yung issue mo, na matagal nang pinagdadaanan mo, kahit sa panahon na wala na yon, yung issue na yon na dinanas mo ng matagal, nagiging identity mo. Bakit? Kasi minsan, di ba, kilala mo si ano, sabi niya, pero nagbago na siya. Kilala mo si ano, ay oo, yung manginginom sa kanto, ay yung ano, may sakit dyan, ay yung ano, yung sugal ng sugal. Di ba minsan yung issue natin, yung suffering na dapat napuputol na, nagiging identity pa natin. Pero let's ask God. Kasi ang God, di ba sabi niya nga sa Hebrews, sabi niya nga, I remember your sin no more. Sabi, ang tao, hindi niya makakalimutan yung kasalanan mo. Kahit pamilya mo pa yan, yung nagawa mo 5 years ago, maaalala nila kahit pilit mong kinakalimutan. Kasi tao yan eh, limited yan. Kaya, nandyan pa rin yung ano, yung minsan nagiging ano siya, condemnation. Pero sa Lord walang ganon. Tapos sabi niya nga di ba sabi niya nga yung Emmanuel na Hebrew word. Sabi niya, ang meaning niya is, God is with us. May sakit ka man, wala ka man sakit, na-promote ka man, hindi ka man na-promote, dumadaan ka man sa finances, sa health, lagi mong kasama ang Lord. Ni minsan hindi ka niya iniwan. Ang tao iiwan ka niya, pero ang Lord ni minsan hindi ka niya iiwan. Kahit anong pagsubok, kahit nasa breakthrough ka, kahit nasaan ka pa, nasa breakthrough, dumadanas ka na ang magkarangyaan, kahirapan, ang Lord hindi ka iniwan. Amen. So, next is, tapos, suffering is not God's will in our life. Lagi po nating tatandaan kasi minsan, pag dumaan tayo sa pagsubok, akala natin, pinaparusahan tayo ng Lord, di ba? Pero, suffering is not God's will in our life. So, dadako na tayo sa, in the miracles, there is provision. Sabi niya dito sa Luke chapter 5, verse 4. When he finished speaking, he said to Simon, push the boat out further to the deep water, and you and your partner let down your nets for a catch. Ito yung, ditong passages, yung panahon na nangingisda sila, pero wala silang makuha. Yung pangingisda is, yun yung kinabubuhay nila. And sabi niya dito, Master, Simon answered, we worked hard all night and long, and caught nothing. But if you say so, I will let down the nets. They let them down and caught such a large numbers of fish that the nets were about to break. Sabi niya dito, wala silang makuha. So it is a miracle, wala silang makuha. So fisherman sila, alam nila kung kailan merong isda at alam nila kung kailan walang isda. At isang testimony na isang proof na walang isda is kagagaling lang nila doon. Nang isda sila, sabi nila, Lord, walang isda. Pero nung kinuman sila ng Lord, yung heart nila to obey is nandoon. Kaya yung provision ng Lord, bumuhos. Sabi niya nga, such a large numbers of fish that the nets were about to break. Diba? Kaya kung magiging obedient lang tayo, kung magiging faithful lang tayo, diba? Kahit yung net natin hindi kayang buhatin, hindi kayang malagyan ng pagpapala ng Panginoon. Kasi sabi nga, di ba, siksik, liglig at umaapaw yung pagpapala ng Lord na para sa iyo. So meron pa, di ba? Isa din, minsan, ang thinking natin, ang provision ng Lord sa finances lang, sa business lang. Pero ang provision ng Lord, meron din sa pagkain. Di ba yung isang batang ordinaryo na hindi aakalain na gagamitin ng Lord at yung yung bread na dala niya, pinakain ng 5,000 people. Di ba? Di ba parang minsan, akala natin wala na si Lord. Akala natin hindi siya kumikilos sa buhay mo. Pero hindi mo lang nakikita kasi minsan yung thinking ng miracles natin is nasa big things. Pero yung binusog ka ng Lord, hindi ka lang pinakain ng Lord binusog ka pa niya. Yung pinakain kasi, pwedeng pinakain ka, kumain ka ng isang tinapay, pero hindi ka nabusog. Yung energy mo, yung strength mo, wala pa din. Pero sabi dito, binusog sila. Hanggang sa mabusog sila, merong pagkain na nakakain nila. So yun, akala natin minsan na sa maliliit lang na bagay, and
Akala natin din yung healing pag gumaling lang, pero yung prevent ng Lord na hindi ka magkasakit, that's a miracle. Yung di ba yung rain alam natin na darating. Pero yung provision ng Lord na bigyan ka ng knowledge and wisdom para mag-prepare doon sa darating ng rain, that's a miracle. Di ba? Hindi lang yung miracle na pinagaling ka ng Lord, hindi lang yung miracle na malaki, kundi yung miracle na na-prevent niya yung sakit, yung miracle na na-provide siya sa'yo everyday, that's a miracle. Hindi lang yung nakafocus tayo sa malalaking bagay. And last na po sa in the miracle, there is cleansing. So, punta po tayo sa Hebrews 8:14. I remember your sin no more. Di ba dumadating sa buhay natin na nagkakasala tayo? Nagkakasala tayo, nakikita ng ibang tao, nakikita ng pamilya mo, nakikita ng kapitbahay nyo. So, tapos na siya. Nag-repent ka na sa Lord. Then sabi ng Lord, I remember your sin no more. So, yun. Maaari, di ba, yung identity natin minsan, nagre-rely tayo sa mundo. Kasi sabi ng Lord, I remember your sin no more eh. Pero ikaw, porket pinapaalala ng iba sa'yo, sasabihin mo, ay yun pala ako. Diba? Yun pala yung tingin ng mundo sa akin. Pero dumadating tayo sa point na nakakalimutan natin na bago yung mundo, si Lord muna. Kasi God created the world and the one who numbered your hair is the Lord. Diba? Amen po ba? Tapos, sabi niya din sa 2 Corinthians 5:17. Anyone who is joined to Christ is a new being. The old is gone, the new has come. So may illustration po ako. Meron po ako ditong 1,000 and gold na kwintas. So pag papipiliin ko po kayo, anong pipiliin nyo? Gold na kwintas o 1,000? Pwede po. Isa lang po, isa lang. Gold na lang. Gold na kwintas. Ito. Gold na kwintas o 1,000? So majority is gold. Ang 1,000 ba ang value nito? Kung ano yung value niya kung ano yung value niya 20 years ago, yun pa rin po ba? Yes. 1,000 pa rin siya. Kahit itago mo to, 1,000 pa rin. Pero, nung 5 years ago, marami bang mabibili ang 1,000? Pero ngayon, wala na. Ang gold, nagdi-depreciate ba o tumataas? Tumataas. Kahit itago mo to ng ilang taon, di ba tataas pa rin? So yun, minsan yung identity natin, akala natin 1,000 lang tayo. Di ba? Akala natin hanggang dito lang tayo. But then yung tingin ng Lord sa atin, gold, na habang tumatagal, ito putol na gold. Yung kanina hindi. Habang tumatagal kahit naputol ka, ang sabi ng Lord, anak, mahal na mahal kita. Sabi niya, anak, nakalimutan ko na yung kasalanan mo. Anak, lumapit ka lang sa akin. Anak, nandito ako naghihintay sa'yo. Na kahit hindi ka gusto ng mundo, kahit ang tingin sa'yo ng mundo, 1,000 na wala nang mabili, wala nang makita. Pero anak, para sa akin, gold ka. Sabi ng Lord, anak, lumapit ka, naghihintay ako. My arms is open wide. Sabi ng Lord. Di ba minsan tayo nag-focus tayo, nag-rely tayo sa sasabihin ng mundo na nakakalimutan natin na worthy tayo. Worthy of His eyes. Sabi ng Lord, anak, namimiss na kita. Anak, bumalik ka na sa akin. Pero nagsisettle tayo sa less. Nagsisettle tayo sa mundo kasi minsan, yung value natin, akala natin, makukuha natin sa mundo na yung satisfaction na akala natin mabibigay ng mundo. Pero at the end of the day, sa Lord pa rin tayo susuko. Sa Lord pa rin tayo luluhod. Kasi ang Lord, kahit anong gawin mo, kaya ka nang isatisfy. Di ba minsan, may tanong ako, yung marumi ba pag ginawa ka yung malinis, nagiging malinis? Yung malinis ba pag umawak sa marumi, nagiging malinis? Di
Marami pa rin sila pareho kahit sino ang humawak. Pero let's see, yung babaeng humawak sa laylayan ng Panginoon, naging malinis ba siya? Amen. So ang kayang magpalinis lang sa atin is ang Lord. Kaya nga sabi ng Lord, I remember your sin no more. Sabi ng Lord, anak, nabago ka na. You are a new creation. Kaya, conclusion po is, let our faith be awakened. Diba? When there's faith, there is power. Kapag yung faith nag-a-arise, yung power ng Lord nag-a-arise din sa buhay natin. Amen po ba? Let that fire in you burn. Let that fire in you magliyab, umahalap. Kasi ang gusto ng Lord sa buhay mo, yung nag-aapoy. Amen po ba?